Okay, good evening, my dear brothers and sisters. Anong oras na ba ngayon? Alas 6:46 ng gabi. Okay, good evening. Share naman natin to ngayon, yung Kawikaan, Proverbs 29:9. Okay, my dear brothers and sisters. Okay, andito, kung ang pantas ay magkaroon ng pakikipagtalo sa isang hangal, magagalit lamang o tatawa ang hangal at hindi magkaroon ng katahimikan. Ito, my dear brothers and sisters, ito ang dapat ingatan natin. Kailangan meron tayong guidance mula sa Holy Spirit upang yung positive emotion o yung mga positive emotion ng palagi o yung positive yung pag-accept natin, or kailangan nating intindihin yung ating kapwa, yung mga taong tinatawanan ng tayo kapag nag-i-explain, yung mga tao na mahilig mangutya, yung mga taong nanghahamak ng kapwa. Sila itong sinasabi dito, magagalit lamang at tatawa ang sila yung mga mahilig mangutya, mahilig gumagamit ng emoji upang ipahiya yung kapwa, yung mga gumagamit ng laughing emoji upang malitin ang kapwa. Sila tong tinatawag dito sa Proverbs 29:9. Sila itong magagalit lamang o tatawa ang mga Okay, my dear brothers and sisters, hindi po bagay, hindi po matatawag na tunay na anak ng Diyos yung mga tumatawa o tinatawanan ang kapwa upang maliitin at ipahiya. Hindi po maganda sa hindi po tunay na anak ng Diyos yung mga nanghahamak ng mamaliit o yung mga nanunuya, yung nagsasabi o gumagamit ng mga tinatawag na hindi magandang salita. Ang tunay na anak ng Diyos ay makikita sa pag-uugali. Sabi sa Luke 8:15, ang ating faith ay dapat makitaan ng patience sa bawat aspeto ng ating buhay. Dapat makikita ito sa atin dahil anak tayo ng Diyos. Yan ang pinakaunang bunga kung tayo ay may totoong faith, patience in every aspect na sa ating buhay. Patience in every aspect. Kapag wala ito sa atin, so hindi na maganda ang ugali. Kapag wala itong patience, hindi maganda ang ugali ng isang tao. Kaya nagiging reklamador, madaling magalit, matampukin, kung sila yung mga nangbablak, sila yung yung mga taong tatawanan lamang tayo, namamaliit or nanunuya, sila So wag nating gayahan to. Kailangan natin ang kabaitan ng Panginoon doon sa krus. Yung kabaitan ng Panginoon doon sa krus, hindi siya naggalit. Yes, maraming time na nagalit si Lord Jesus, pero doon sa krus, hindi siya naggalit. Ang kabaitan niya, yun ang dapat nating ipakita sa mga tao, na mga unique na mga tao sa ating buhay. So my dear brothers and sisters, kabaitan po. Sa kabaitan po nakikita ang tunay na anak ng Diyos. Kaya kung wala yung kabaitan, masama na yung ugali. So kung masama ang ugali, syempre hindi siya anak ng Diyos. Dahil si Jesus ay mapakumbaba. Hindi man mahilig si Lord Jesus na na maggamit ng mga hindi magandang salita. So, hindi siya mahilig. Kung minsan may nagamit si Lord Jesus, pero paminsan-minsan lang yun. Pero doon sa cross, hindi siya naggalit, hindi siya nanunuya, hindi siya nanghamak, walang negative emotion doon sa Lord Jesus, kundi pagtitiis, pagtsatsaga. Yun ang nakita natin sa Panginoon. Kaya yun din ating sundin, dahil yun ang nakita natin doon sa cross. Kaya my dear brothers and sisters, magpakabait tayo ng magpakabait at gayahin natin ang kabaitan ng Panginoon. So pray and pray tayo upang gawin tayo ng Panginoon na mabait at magiging mas mabait at mas mabait pa in the future. Thank you, bye-bye, and God bless.